para ipagkaloob sa kanya ang totoo niyang kahilingan. Man will never achieve enough power and position that he doesn't need the Lord's help. We achieve His help by believing in His ability through Him. Tulad ng centurion na ito mga kapatid, tayo ay dapat na magkaroon ng humble side o humble spirit as we go before the Lord. Hindi tayo karapat-dapat. Yung grace at mercy ni God, at wala tayong karapatang mag-demand ng kahit ano sa ating Panginoon. We are not in a position to bargain or make deals with the Lord. We must realize that He is worthy of our praise and adoration and humbly seek Him for the needs in our life. Hindi niya sasagutin ang ating mga panalangin because of who we are, but who He is. Nakuha niyo mga kapatid? Oh, dahil ikaw ay sasagutin mo ang panalangin mo dahil anak ka ni Mayor? Hindi. Hallelujah. He doesn't answer our prayer because of who we are, but who He is. Ilang beses na ba tayo nanalangin na in-expect natin na sasagutin agad ni Lord ang ating mga panalangin? How many times have we gotten bitter because He hasn't answered in the way that we thought He should? Yung asang-asa tayo na sasagutin ni Lord yung ating mga panalangin pero hindi naging bitter tayo. Grabe si Lord. Talo naman ako ng talo. Nagbibigay ng nakita ko. Bakit yung panalangin ko hindi sinasagot? Hallelujah. Listen mga kapatid. A delay doesn't always mean a denial. And when the Lord says no, He might have a better yes. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Meron siyang itinatago. If we will only remain patient and sincere. Minsan kasi hindi talaga agad binibigay ni Lord ang ating panalangin. Hallelujah. Pangatlo, man, great faith believes that God is able. Tingnan po natin yung verse 7 to 8. Himay natin ang verses. Ang sabi nito, sabihin nyo na lang po at gagaling na yung utusan ko, yung alipin ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng napakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya, at kahit ano pa ang inuutos ko sa aking alipin, ay sinusunod niya. So makikita natin mga kapatid yung confidence ng lalaking to. Sinabi ng centurion na hindi siya karapat-dapat na puntahan ng Lord sa kanyang bahay. Ayaw niyang alalahanin si Lord para lang, ayaw niyang abalahin si Lord para lang siya ay puntahan, ulutasin yung kanyang problema. Pero alam niya na kahit salita lang ng Panginoong Hesus, ay gagaling na ang servant niya. Ano? Salita lang. Ganon katindi yung pananampalataya ng lalaking to. Lord, hindi mo na kinakailangan pumunta sa tahanan ko. Sabihin mo lamang na gagaling ang anak ko, alipin ko. Gagaling na. Hallelujah. He wasn't looking for a great sign of or wonder. He just asked for Jesus to bring healing by speaking the word. Hallelujah. Dito makikita natin mga kapatid that he has openly declared his confidence in the Lord's ability to heal. Ipinakita niya yung kanyang confidence, yung kanyang pagtitiwala. Magsalita ka lang, Lord. Hallelujah. So the centurion reveals great confidence in Christ. So, isang challenge to sa atin mga kapatid. Ngayon, ito makikita natin, amen, here we find a man who has had no real encounter with the Lord. First time niya, hindi pa niya nakita before. Maring nabalitaan lang niya, pero yung first encounter niya doon, he's likely basing his confidence in Jesus on the rumors and the report of other people. May magaling pa. Di ba minsan ganito, ay may magaling na manghihilot to. May magaling na bura. May isang tao. Padala natin doon. Tatapalan lang daw, bubuguhan lang sa noo ng lawat. Magaling na. Minsan faith gumagaling kasi nga, di ba?
Pero dito, iba. Hallelujah. We have met the Lord. We have met His power, o witness His power. At maraming, sabi nga maraming beses sa ating buhay, and yet, we allow doubt and fear to shroud our confidence in the Lord. Kahit minsan, ang dami ng ginawang pagpapala o himala sa buhay ng tao, kung minsan nagdadoubt pa rin tayo. Sa kabila ng pinag-aaralan natin yung kanyang mga salita, amen? Hallelujah! Pero minsan, dumarating sa punto ng ating pananampalataya na parang, totoo ba ito, Lord? Mangyayari ba ito? Hallelujah! I don't know much, but I don't know that I serve as a sovereign Lord who has all power. He is well aware of every situation that we face, and He is able to meet our needs. We just need to trust Him by faith. Yun lamang ang kailangan. Yun lang hinihingi ni Lord. Magtiwala tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Ephesians chapter 3, 20-21. Ang sabi rito, hallelujah. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Verse 21, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin yung documentation by the Savior. Yung great faith pleases the Lord. Sa verse 9-10, malapit na tayong matapos. Nang marinig ito ni Jesus sa verse 9, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tingnan niyo, sabi niya, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. So, nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nila na magaling na ang alipin. Hallelujah. The Lord admiration. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, hindi pa ako nakakita ng ganitong, sabi nga sa Israel, nang may ganitong pananampalataya. Dito mga kapatid, namangha si Lord doon sa faith ng centurion. That isn't to say that Jesus wasn't aware of his faith, or that Jesus didn't know that he possessed such faith. It means that Jesus admired the centurion's faith. It pleased the Lord to find such a faith. Namangha ang Panginoon. Sabi pa ni Lord, na hindi pa siya nakakakita ng isang tao na may ganitong kalakas na pananampalataya. Not even in Israel. So that says a lot concerning the centurion's faith. This was a Gentile, a Roman soldier. Iba po yung kanilang hindi sila naniniwala sa Diyos. Man, but tingnan natin, supposed to be an enemy of the Jews, ang mga Roman, and yet he possessed greater faith than those whom Jesus had revealed Himself. Meron siyang mahigpit na, sabi nga, mas kahanga-hanga yung kanyang pananampalataya kaysa doon sa iba. Minsan nakakalungkot, minsan yung unbeliever, meron pang mas tayo na Kristiyano na, daig ka pa sa kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, kahit hindi nila masyado kilala yung Diyos nila. Naniniwala ako sa Diyos ko, mangyayari ito. Minsan tayo nagdududa. Hindi natin, pinipili lang natin yung paniniwalaan natin sa Bible, sa verse. Ito, okay, ito, bibigyan ni Lord. Saan tayo saan tayo malimit subukin na Lord? Sa Pinay siya. Sabi ng Panginoon, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. I believe na kapag tinanggap ko ang Panginoong Jesus, ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pag sinabi ng Panginoon, bring ye all tithes in the house. Lord, parang bigat
Diba? Kung pinaniwalaan natin ang John 3:16, why Malakay 3:10, hindi natin paniwalaan, may pangako, test me on this. Diba? Kaya tayo nakakaranas pa hanggang ngayon. Dahil hindi natin siya sinusubukan. Subukan mo after 3 months, Lord, bakit ganito? Sabi mo, pagpapalain mo, tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo ano nangyayari sa iyo. Hindi lang yung pinansyal. Ayan. So yung faith, ang usapin dito mga kapatid, dito yung centurion na ito, pinakita niya, amen? Hallelujah, kung gano'n siya nananampalataya at naniniwala sa Panginoon. Diba sabi sa Proverbs chapter 3:5 pa yun? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa sarili nating pangunawa lang. Hallelujah. May magagawa ang Diyos, hindi natin kayang gawin. Bali sa isip natin, amen? Imposible. But all things possible sa God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, ang tanong ngayon, are you seeking to please the Lord? Huh? Do you desire a life that honors Jesus? Man, one of the greatest ways that we can do that is to live a life of faith. Yun yung isang bagay na ating magagawa. Amen? Hallelujah! Tayo ay mabuhay na naandun yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Because ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. We can please the Lord, sabi nga, without faith. But we are promised that He will reward those who come to Him in faith. Alam niyo, pag ang Lord ay may pinagagawa, lagi may kaakibat na pangako. Alam niyo yun? Parang, amen. Hindi tayo malugay. Parang, lagi siyang may blessing na ibibigay eh. Amen. So bakit hindi natin maranasan yung blessing no? Kasi hindi natin sinusunod yung sinasabi niya. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Laging may reward si Lord. At nanineglect natin, namimiss natin yung mga reward na yun kasi hindi natin siya sinusunod. Yung sa verse 10, yung the Lord's restoration, panghuling verse. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na alipin. Tingnan nyo. So the servant was healed because of the centurion's faith. Nakita ng Lord ang puso ng kapitan, ng centurion. And the centurions made a difference in the life of one he cared for through his faith. May nagawa siya doon sa kanyang alipin. Maaari siguro sana may katulong ko lang. Binili ko lang yan, bahala ka na sa buhay mo. Hindi, naangkin yung compassion. Yung kanyang habag doon sa kanyang alipin. Naghihingalo, may sakit. At napalitaan niya ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Nakita natin dito mga kapatid. Pwede niyang ipatapon na lang yun, bumili na lang siya ng iba. Maaari ng mga panahon yun kasi binibili lang ang alipin. Pero hindi. Naandun yung awa yung kanyang habag. So ganun din sa atin. Bakit? Bakit natin inapekto? Maaari hindi yung mga kaibigan natin kapatid, hindi literally naghihingalo. Hindi sila yung talagang mamamatay na. Pero saan sila pupunta? Pag hindi natin nabahagi na ng salita ng Diyos, pag hindi natin inilapit sa Panginoon, sigurado, second death ang tatamuin nila. Yung ikalawang kamatayan doon sa dagatang apoy ng impyerno. Kaya yung compassion na dapat nating ibigay sa Kanya, amen, yung ating pananampalataya na kapag tayo ay nagbahagi ng salita, kaya din siyang pagalingin spiritually ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Naalala niyo po mga kapatid yung story sa Mark chapter 2 verse 1 to 12.
sa Aklat ng Marcos 2. Yan. 1 to 12. Ito'y tungkol sa lalaking lumpo ng binuhat ng kanyang mga kaibigan. Sa Mark 2, 4, 5. Doon. Tama ba? 2, 3, 2, 4. Ayan. Ang sabi rito, at nang hindi sila makakalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan. Tingnan nyo ha? Nang kanilang kinaroon at nang iyahay kanilang masira, inihugos nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit meron doon nangakupong ilan sa mga eskriba at bulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. When they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof. Pero yung pananampalataya para lang madala doon. Kasi siguro punong-puno, ang dami nagpapagamot kay Lord. Iniakyat nila, binutas nila yung bubungan, doon nila inihulog yung siguro tinaliang. At sabi pa sa istorya nga, nung nakita ni Lord yung faith nila, ng mga kaibigan niya, pinagaling ni Lord yung lumpo nilang kaibigan. Faith will make difference, mga kapatid. And Jesus will honor our faith. At kung may pangangailangan man ngayon sa buhay mo, or sa buhay na minamahal mo, Jesus stands ready to meet the need, but we must come to Him in faith. Pari may mabigat kang kailangan, pero lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. Hindi ko alam, I don't know the situation ng buhay mo ngayon. Pero si Lord, sabi nga, alam niya. There are times when our faith is weak. May mga bagay, may mga oras na ang ating pananampalataya ay mahina.